Paano ba gumagana yung lane split? Ganito. Hindi gumagana yung lane split, oh. Mga hayop. Ganun gumagana yung lane split, no? Okay, mga traps, kamusta? Pasensya na may sabi. So yan, kamusta nga kayo mga traps, no? So yan na nga, ngayon na nga natin pag-uusapan kung paano nga ba yung tamang pag-lane split. So okay, bakit ko nga ba yung tinuturo itong tamang pag-lane split? Actually, wala naman tamang pag-lane split eh. Ipapakita ko lang sa inyo paano ko nag-lane split. Hindi, pero seryoso mga traps, kasi kadalasan kasi dito sa amin sa Bataan, may mga nakikita ako na yung mga nagmamabilis. Alam mo yung mga Fast and the Furious, gano'n. So, ang ginagawa kasi nila, di-lane split sila, papasok sila sa dalawang halos magkadikit na sasakyan. Ngayon, kapag nakita nilang gumalaw o medyo parang dumidikit-dikit sasakyan eh, bigla sila mag-full stop. Alam mo yun? Ang mangyayari eh, it's either sila yung matidisgrasya o makakadisgrasya sila. Ay bakit? Kasi ang nangyayari, gusto nilang remain split, ang kaso hindi naman buo yung loob nila sa paglilate. Okay. So, pag-uusapan muna natin kung ano nga ba yung mga bagay na dapat mong tandaan kapag lumilate split ka. Okay. Sige, pag-usapan natin. Number one. Pag lumilane split ka, dapat alam mo kung gaano kalaki yung dimension ng motor mo. Okay, tulad nito mga traps. Ang dimension ng motor ko, hindi ko alam. Hindi ko sukat yan, syempre. Pero kung papansin nyo mga traps, mas mahaba yung side mirrors natin kasi dito sa handlebars natin. Okay? So, doon mo itatansya yung pag-lane split mo. Tinignan mo kung kasya ba yung dulo-dulo ng side mirrors mo. Okay, so ganun. Kalawa, kung may lane split ka, titignan mo rin yung distansya sa'yo noong pag-lane splitan mo. Kunyari, yan, makikita nyo ba yung sasakyan na nasa harap mo yung kulay pula? Kung ganyan kalayo yung pag-lane splitan mo, dapat alam mo kung gaano mo kabilis kailangan tumakbo. Okay? Ayan, tulad yan, nag-brake siya. Oh, ang mangyayari, parang ganito yung lane split. Ayan, parang gano'n. Diba? Parang gano'n. Pero hindi gano'n kasi naghiwalay sila eh. Dapat alam mo kung gaano kalayo sasakyan at kung gaano mo kailangan kabilis o kabigat dagdagan yung throttle mo. Kasi hindi po pwedeng yung distansya mo malayo sa bigay ng throttle. Okay? Kasi malilate ka lang. So, ganun yung mangyayari. Pero karaniwan naman kasi, diba, pag nag-lane split ka, is nagmamadali ka. Okay? Yun, alam mo dapat yung distansya. Pangatlo na pinakamahalaga kung ano yung dapat mong tandaan sa pag-lane split mo, mayabang kang hayop ka. Hindi, joke na. Okay? Pangatlong dapat mong tandaan, kapag mag-lane split ka, syempre mayabang ka eh. Kaya kailangan mong ituloy yung pag-lane split mo. Okay? Pag hindi ka nag-lane split, lalagnatin ka ng mga 1 linggo. Gano'n? Okay. Pangatlong dapat mong tandaan yung mga traps, dapat buo yung loob mo. Okay? Yan na yun. Yan na yung pinakamahalagang tips na maibibigay ko sa inyo. Dahil kapag hindi buo ang loob mo, ay, sabi ko nga sa iyo, it's either ikaw ang matidisgrasya o makakadisgrasya ka lang. Huwag mo nang ituloy. Kung nararamdaman mo na hindi naman buo yung loob mo para pumasok sa isang bagay, huwag mong pasukin. Okay? Sabi nga, parang pagpapakasal lang yan. Hindi yan parang kanina kapag nainitan ka, iluluwa mo. Ganon, no? So, ganon yun. Kaya, isipin nyo mabuti na eh. Paano ba gumagana yung lane split? Ganito. Ganyan gumagana yung lane split, oh. Mga hayop. Ganyan gumagana yung lane split, no? Pero yun kumbaga mild pa lamang. Mild pa lang na lane splitting yun. Okay, tandaan nyo mga drops. Kapag hindi naman buo loob nyo at alam nyo sa sarili nyo na hindi nyo kayang pasukin, huwag nyo ipasok.
Okay, kasi madidisgrasya kayo. Parang iba yun ah. Parang iba yun. No? Pag alam nyo makakadisgrasya kayo, huwag nyo ipasok. Ganun yun ha. Gigigil ako sa inyo eh. Okay. So yun na nga mga traps no. Sabi ko nga sa inyo. Tandaan nyo lang. Alam nyo dapat yung distansya ng laki ng dimension ng inyong motor. Pangalawa, alam nyo dapat kung gaano kayo kalayo sa sasakyan na papasokin ninyo, no? At kung gaano ba kabigat yung kailangan yung ibigay ng throttle para makapasok doon. Okay, instinct na lang yun mga drops ha. Kumbaga yung distansya na yan, hindi mo naman kailangan ikalkula yan eh. Kumbaga instinct mo na yung kung gaano kakabilis para makapasok ka doon. Okay? And pangatlo dapat po yung low. Tandaan nyo mga drops, parang ano lang yan, para ka lang pumasok sa mga matitinding bagay. Pag hindi buo yung loob mo, wag na magpupapasok. Kasi nga, sabi ko sa inyo, it's either kayo madisgrasya o makakadisgrasya lamang kayo. Okay? So yun, so napakita ko na sa inyo kung paano gumagana yung lane splitting. Ngayon naman sasabihin, ngayon naman ang tanong ko, bakit mo ba kailangan lane split na mayabang ka? Siyempre mayabang ka eh. Dapat mong ituloy yung pag lane split mo. Okay, iisa lang naman mga traps. Iisa lang ang dahilan kung bakit ka mag-delay. Wala nang ibang dahilan. Okay, bakit? Kasi may emergency. Yun lang. It's either nagmamadali ka kasi natatay ka na. It's either may nangyari sa bahay ninyo. May, kumbaga life and death situation, Okay? Huwag kang lane split kung magmamayabang ka lang. Kasi karate mo, madalas na sa mga big bike. Ako sa totoo lang mga traps, ako hindi ako nag-lane split kapag yung normal days. Hindi. Kahit na yung malilate na hindi. Ang ginagawa ko, mahanap ako ng malaking entry. It's either kaliwa or kanan. Yun yung ginagawa ko. Hindi ako nag-lane. Kasi gusto ko makauwi ng mayos, okay? For safety na lang din natin, okay? Sabi ko nga sa inyo, gagawin na lang yung pag-lane split kung meron kayong emergency sa inyo, okay? Pero kung wala ka naman mabigat na hinarahilan at kung talagang delikado yung gagawin mong lane splitting at hindi mo yung loop, huwag nyo lang ituloy mga traps. Okay? So yun lang mga traps. At happy 2,000 subscribers sa atin. Yay! Okay? Happy 2,000 subscribers. Tapos happy 500,000 views sa atin mga traps. Okay? And may revenue na nga. Sabi kasi may revenue na yung ating YouTube channel. Kaya itutuloy-tuloy na natin. Okay? Kaya please lang mga traps, kung meron pa kayong mga gustong idagdag sa mga contents natin, gusto nyo meron tayong mga i-review o gusto nyo mag-start tayo ng mga review, i-comment doon nyo nga dyan sa baba. Okay, yun lang mga traps. Huwag nyo kalimutan mag-like, comment, and subscribe at i-hit nyo na rin yung notification button dyan sa baba para naman mo notify kayo sa mga susunod na mga videos natin. Okay? Paalam!